Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa mga labi ng kanyang asawa. Isang pangalan na nagpatigil sa pag-ikot ng kanilang munting mundo. Bianca. Hindi iyon pabulong, pero hindi rin pasigaw. Iyon ay isang salitang binitawan ni Adrian na may bigat ng nakaraang hindi pa pala tuluyang nakalibing. Kasabay ng pagbitaw niya sa pangalang iyon ay ang unti-unting pagluwag ng pagkakahawak niya sa kamay ni Maria Liza. Naramdaman ni Maria Liza ang biglaang panlalamig na gumapang mula sa kanilang mga kamay, paakyat sa kanyang mga braso, hanggang sa manunuot ito sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang mainit at masayang hapagkainan ay naging isang malamig na entablado ng isang dramang hindi niya alam kung paano sisimulan. Nakatayo sa kanilang pintuan ang isang babae. Matangkad, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng isang pulang bestida na tila mas mahal pa sa lahat ng damit na pag-aari ni Maria Liza. Ang buhok nito ay perpektong alon-alon at ang nangiti sa mga labi nito ay matamis. Ngunit hindi abot sa mga matang matalim na nakatitig sa kanyang asawa. Siya si Bianca, ang babaeng laman ng mga lumang litrato na minsay nakita ni Maria Liza sa ilalim ng kama ni Adrian. Ang babaeng hindi na muling binanggit ng kanyang asawa mula nang sila'y ikasal. Ang babaeng ngayon ay nagbalik. Kanina lang, ang lahat ay tila isang panaginip. Ang amoy ng adobong Batangas na niluto niya ng buong pagmamahal ay pumuno sa buong kusina. Ito ang paboritong ulam ni Adrian, ang kanyang sandata para makuha hindi lang ang puso ng kanyang asawa, kundi maging ang pagsang-ayon ng kanyang biyenan. Inihain niya ang pagkain sa mamahaling pinggan ng mga diviya. Bawat galaw ay maingat at puno ng pag-asa. Ngunit nang pumasok si Doña Celia sa kusina, ang pag-asang iyon ay unti-unting naglaho na parang usok na hinipan ng malakas na hangin. "Ano iyan?" tanong ng matanda. Nakataas ang isang kilay habang tinitingnan ang niluto niya. "Adobo po, Mama. Paborito po ni Adrian," sagot ni Maria Liza. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Suminghap si Doña Celia. "Hiha, nasa Maynila ka na. Nasa pamamahay ka na ng mga Divilla. Hindi na ito Batangas. We have standards here." Ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Maria Liza. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na ang pagkaing ito ang nagpapaalala kay Adrian ng kanyang kabataan. Na ang pagkaing ito ay simbolo ng simpleng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Ngunit pinili niyang manahimik at yumuko. Iyon ang palagi niyang ginagawa. Ang lumunok ng masasakit na salita para sa kapayapaan ng tahanang pinapangarap niya. Ang tanging nagpawis sa bigat ng kanyang dibdib ay ang pagdating ni Adrian. Ang kanyang Adrian. "I'm home," anunsyo nito mula sa pinto. At ang boses na yon ay musika sa pandinig ni Maria Liza. Agad siyang sinalubong ni Adrian ng isang yakap at isang mabilis na halik sa labi. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng sakit. Sa bisig ni Adrian, siya ay ligtas. Siya ay nasa bahay. "Wow, amoy pa lang. Alam ko na," sabi ni Adrian na nakangiti. "Ang paborito kong adobo." Tumingin si Adrian sa kanyang ina na hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon. "Matikman ninyo, walang tatalo sa luto ng asawa ko." Iyon na sana ang pinakamasayang gabi para kay Maria Liza. Nakaupo sila sa hapagkainan. Pinupuri ni Adrian ang kanyang luto, habang si Doña Celia ay tahimik lamang na kumakain na para sa kanya ay isang maliit na tagumpay na. Ang puso niya ay payapa. Sa wakas, naramdaman niyang bahagi na siya ng pamilyang ito. Ngunit biglang tumunog ang doorbell, isang tunog na sisira sa lahat. At ngayon, heto sila. Nakatayo sa kanilang harapan ang multo ng nakaraan ni Adrian. Napatingin si Maria Liza sa kanyang biyenan. Nakita niya ang isang bahagyang nangiti sa mga labi ni Doña Celia. Isang nangiti ng pagkapanlo
Doon niya naintindihan. Hindi ito isang sorpresa. Ito ay isang plano. Ibinalik niya ang tingin kay Adrian. Ang kanyang asawa ay tila nagising mula sa isang pagkakatulala. Naglakad ito palapit kay Bianca, hindi sigurado ang bawat hakbang. "Bianca, anong ginagawa mo rito?" Tumawa si Bianca, isang tawang malambing ngunit puno ng pang-aakit. "Is that how you greet an old friend, Adrian? I just came back from the States. I thought I'd surprise you. Surprise!" Ang mga mata ni Bianca ay lumipat mula kay Adrian patungo sa kanya. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, at sa mga matang iyon, naramdaman ni Maria Liza na siya ay hinuhusgahan, na siya ay kulang, na siya ay hindi karapat-dapat. "And you must be Maria Liza," sabi ni Bianca, ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. "I've heard so much about you." Bago pa man makasagot si Maria Liza, naramdaman niya ang kamay ni Adrian na tuluyan nang bumitaw sa kanya. Ang init na kanina'y nagbibigay sa kanya ng lakas ay biglang nawala. Naiwan siyang nakatayo doon, mag-isa, habang ang asawa niya ay nakaharap sa babaeng minsan nitong minahal. Pinagmasdan ni Bianca ang babaeng nasa harapan niya. Si Maria Liza. Maputi ang balat, simple ang ayos, at may mga matang puno ng kabaitan. Masyadong mabait. Masyadong simple, isang probinsyanang daga, bulong ni Bianca sa kanyang isipan, habang ang isang pekeng namangiti ay nananatili sa kanyang mga labi. Ito na ba ang ipinalit sa akin ni Adrian? Isang babaeng mukhang katulong? Nakaramdam siya ng panggigigil, ngunit agad niya itong itinago sa likod ng kanyang maamong mukha. Hindi ito ang oras para magalit. Ito ang oras para maglaro. "Come, Bianca, join us," alok ni Doña Celia, at sa tono pa lang ng biyena ni Maria Liza. Alam na ni Bianca na kakampi niya ito. Umupo si Bianca sa tapat mismo ni Maria Liza, sa pagitan ni Adrian at Doña Celia, na para bang siya ang nawawalang piraso sa pamilyang yon. Sinadya niya. Bawat galaw niya ay may kahulugan. Bawat ngiti niya ay may lason. "Pasensya na sa abala," sabi niya. "Ang boses ay malambing. I was just so excited to see you all again. Lalo ka na, Ade." "Adi," ang pangalang tanging siya lang ang tumatawag kay Adrian noon. Naramdaman niya ang kasiyahan nang makita niyang bahagyang natigilan si Maria Liza sa narinig. "Good, magdusa ka." "I should go to the powder room for a bit," paalam niya. Kinuha ang kanyang mamahaling clutch bag at tumayo. Pagpasok sa banyo na gawa sa marmol, nawala ang nangiti sa kanyang mukha. Hinarap niya ang salamin at nakita ang isang babaeng pagod at desperada. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Isang text message ang bumungad sa kanya. "Mr. Chua wants his money. Friday, no more extensions." Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang mga kamay. Napasandal siya sa pader at napapikit. Ang mga pinagkakautangan niya ay hindi nagbibiro. Ang buhay na nakasanayan niya, ang mga alahas, ang mga biyahe, lahat ay bula na malapit ng pumutok. Si Adrian ang tanging pag-asa niya. Ang yaman ng mga Devilla ang kanyang tanging kaligtasan. Huminga siya ng malalim, inayos ang sarili, at muling isinuot ang kanyang maskara. Pagbalik niya sa hapagkainan, ang Bianca na desperada ay naglaho. Ang bumalik ay ang Bianca, nakaakit-akit at walang problema. "You know, Ade," simula niya, habang isinasalinan ng wine ang sariling kopita. "Naalala ko, tuloy bigla yung college days natin. Remember that time we went to La Union? Yung muntik na tayong maiwan ng bus dahil sa kahintay natin sa sunset? It was so crazy, but so kilig." Tumingin siya kay Adrian at nakita niya ang bahid ng ngiti sa mga labi nito. Isang nangiting dala ng isang masayang alaala. Isang alaalang wala, si Maria Liza. Nakita ni Bianca ang pagyuko ni Maria Liza. Tagumpay. Sunod niyang hinarap si Doña Celia. "And you, Tita Celia, you look even more beautiful. Hindi ka po tumatanda.
Ano po ba ang secret ninyo? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Celia. Isang tunay na ngiti. Nambobola ka pa rin, Bianca. Kumain ka na. Ngayon ang huling target. Tumingin si Bianca kay Maria Liza na may kunwaring pag-aalala. You know, Maria Liza, you seem so quiet. Nahihiya ka ba sa akin? Don't be. We're practically sisters now. Kung kailangan mo ng tulong para mag-adjust sa life dito sa Manila, just tell me, okay? I can introduce you to my friends. I can help you. Ang alok ay parang tulong, pero ang tunay na kahulugan ay isang insulto. Hindi ka bagay dito. Kailangan mo ako. Tumayo si Bianca, hawak ang kanyang kopita. Nagkunwari siyang aayusin ang pagkakatayo ng upuan niya. At sa isang aksidenteng galaw, natabig niya ang sariling baso. Ang pulang alak ay tumapon, hindi sa mamahaling carpet, kundi sa puting bestida ni Maria Liza. Isang malaking, pulang mantsa sa gitna ng simpleng kasuotan nito. Oh my God! Sigaw ni Bianca, puno ng pagkukunwari ang boses. I'm so sorry, sis. Ang clumsy ko talaga. Napatayo si Maria Liza, gulat na gulat at hindi alam ang gagawin. Ngunit bago pa man may makapagsalita, ang malamig na boses ni Doña Celia ang bumasag sa katahimikan, hindi para tulungan ang manugang, kundi para lalo itong ibaon. Hey nako! See? Hindi man lang marunong mag-handle ng isang maliit na sitwasyon. Napatingin si Maria Liza sa kanyang asawa, naghahanap ng tulong ng kahit anong salita ng pagtatanggol. Ngunit si Adrian ay nakatayo lang doon, nakatitig sa mantsa sa damit niya, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Tila napipi, naipit sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente ng natapong alak. Bumalik sa dati ang lahat. Ang pagkukunwari, ang mga peking na pamangiti, ang mga tinginang puno ng kahulugan. Si Bianca ay palaging nasa bahay, laging may dalang pasalubong para kay Doña Celia, laging may kwentong magpapangiti kay Adrian, at si Maria Liza ay naroon lang sa isang tabi, isang anino sa sarili niyang pamamahay. Ngunit may isang bagay na nagbago sa loob niya. Isang bagay na siya lang ang nakakaalam. Ilang araw na siyang nahihilo. Ang mga pagkaing dati gusto niya ay bigla niyang kinasusuklaman. At ang buwan ng dalaw niya, hindi dumating. Isang umaga, habang nasa banyo, napatingin siya sa salamin. Maputla ang kanyang mukha. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng takot at pag-asa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Posible kaya? Nang hapong iyon, palihim siyang lumabas ng bahay. Naglakad siya papunta sa pinakamalapit na botika. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat hakbang. Bumili siya ng isang maliit na kahon. Itinago ito sa kanyang bag na para bang isang mamahaling alahas. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa kanilang silid. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang kahon. Sinunod niya ang mga direksyon at pagkatapos ay naghintay. Ang 3 minuto na yon ang pinakamahabang 3 minuto sa buong buhay niya. Napaupo siya sa sahig ng banyo, nakatitig sa maliit na bagay na hawak niya. Ang kanyang hininga ay tila huminto. At pagkatapos, dahan-dahan, lumitaw ito. Una, isang linya. Pagkatapos, isa pa. 2 pulang linya. Positibo. Hindi niya napigilan ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. May buhay sa loob niya. Bunga ng pagmamahalan nila ni Adrian. Ito na iyon. Ito na ang magbubuklod sa kanila. Ito na ang magpapatunay sa lahat. Lalo na kay Doña Celia na siya ay karapat-dapat. Baby ko, bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Nandito ka na. Pangako, aalagaan kita. Kailangan niyang sabihin ito kay Adrian, pero hindi sa simpleng paraan. Kailangan itong maging espesyal. Nang gabing iyon, muli siyang nagluto. Muli niyang inihanda ang paboritong adobo
ng kanyang asawa. Ngunit ngayon, hindi para manuyo ng biyenan. Ito ay para sa kanilang dalawa, para sa kanilang pamilya. Inayos niya ang isang maliit na mesa sa kanilang kwarto, nilagyan ng kandila at isang bulaklak. Ang pregnancy test ay inilagay niya sa isang maliit na kahon ng regalo. Pagdating ni Adrian, pagod mula sa trabaho, sinalubong siya ni Maria Liza ng isang matamis na ngiti. "May sorpresa ako sa'yo," sabi niya. Puno ng pananabik ang boses. Nagtaka man si Adrian ay sumunod ito sa kakanya. Nang makita ang inihanda niyang hapunan, isang nangiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Para saan to, mahal ko?" "Buksan mo muna ito," sabi ni Maria Liza. Inaabot ang maliit na kahon. Kinuha ito ni Adrian. Dahan-dahan niyang binuksan at nang makita ang laman, natigilan siya. Tumingin siya sa pregnancy test, pagkatapos ay kay Maria Liza, pagkatapos ay pabalik ulit sa test na para bang hindi makapaniwala. "Liza, totoo ba to?" Tumango si Maria Liza. Ang mga luha ng saya ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Magiging tatay ka na, Adrian." Isang malakas na sigaw ng kaligayahan ang pinakawalan ni Adrian. Binuhat niya si Maria Liza at inikot-ikot sa ere. Ang lahat ng pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng purong kagalakan. "Magkaka-baby na tayo! Mahal ko, magkaka-baby na tayo!" Sa sandaling iyon, buo na ulit ang mundo ni Maria Liza. Ito ang kanyang pangarap, ang pagmamahal ng kanyang asawa, ang pamilyang bubuuin nila. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid nang walang katok-katok. "Anong kaguluhan ito?" tanong ni Doña Celia. Kasunod sa likod niya si Bianca na may daladalang tray ng tsa. Natigil ang kanilang pagdiriwang. Nakita ng dalawa ang kahon sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ni Bianca at nang makita ang laman, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi abot sa mata. "Wow!" sabi ni Bianca. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pang-iinis. "Congratulations! Ang bilis naman. Adrian, you must be really happy, right?" Ang tanong ay simple, pero ang paraan ng pagkakasabi nito ay nagtanim ng duda. Tumingin si Doña Celia sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Maria Liza. Ang mukha niya ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Lumapit siya at tinitigan si Maria Liza mula ulo hanggang paa. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay mas matalim pa sa anumang kutsilyo. "Paano tayo nakakasiguro na isang dibila nga ang dinadala mo?" Ang tanong ay binitawan sa hangin, mabigat at puno ng lason. Ang nangiti ni Maria Liza ay naglaho. Ang puso niya na kanina'y puno ng saya ay biglang dinurog. Tumingin siya kay Adrian, nagmamakaawa, naghihintay na ipagtanggol siya. Ngunit si Adrian ay nanatiling tahimik, nakatayo sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa, hindi makapagsalita. At ang katahimikan na iyon ang pinakamasakit na narinig ni Maria Liza sa buong buhay niya. Ang katahimikan sa loob ng kanilang silid ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Nakahiga si Maria Liza sa kama, nakatalikod sa kanya. Hindi ito gumagalaw, ngunit alam ni Adrian na gising ito. Nararamdaman niya ang bawat pigil na paghikbi nito, ang bawat pagyanig ng balikat nito na pilit tinatago sa ilalim ng kumot. Nakatayo lang si Adrian sa gitna ng kwarto. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Gusto niyang lumapit, gusto niyang yakapin ang kanyang asawa at sabihing, "Patawad." Patawad dahil hindi niya ito naipagtanggol. Patawad dahil sa isang iglap, nag-alinlangan din siya. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Paano tayo nakakasiguro na isang devilya nga ang dinadala mo? Isang kasinungalingan. Alam niyang mahal siya ni Liza. Alam niyang hindi iyon magagawa ng kanyang asawa. Ngunit bakit hindi siya nakapagsalita? Bakit tila may pumipigil sa kanyang dila? Ang titig ng kanyang ina, ang mapanuring na ngiti ni Bianca, para siyang naparalisa.
Napapikit si Adrian at napasabunot sa sariling buhok. Ano ba ang nangyayari sa akin? Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Maria Liza, ngunit ang nangiti nito ay pilit at ang mga sagot ay matipid. Ang dating init sa pagitan nila ay napalitan ng isang malamig na pader. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang harangin siya ng kanyang ina sa kanyang opisina sa bahay. Adrian, kailangan nating mag-usap, sabi ni Doña Celia. Ang boses ay seryoso. Isinara nito ang pinto. Ano itong nangyayari sa'yo? Mula nang dumating ang babaeng yan, tila nawawala ka sa sarili mo. Pati ba naman sa negosyo? Nagiging malambot ka na rin? Ano po bang sinasabi ninyo? Walang kinalaman si Liza sa company. Wala? Sigurado ka? Ang isang lalaking kayang paikuti ng isang babae sa bahay ay isang lalaking madaling maloko sa negosyo. Tandaan mo yan. Huwag mong hayaang sirain ng isang probinsyana ang pangalang De Villa. Tumama ang mga salita sa ego ni Adrian. Siya ang CEO. Siya ang nagpalago ng kumpanyang iniwan ng kanyang ama. At ngayon, dahil sa pag-ibig, kinukwestiyon ang kanyang kakayahan. Nang umalis ang kanyang ina, naiwan siyang gulong-gulo. Napaupo siya sa kanyang swivel chair at napahilamos sa mukha. Pagod na siya. Pagod na sa away. Pagod na sa pagpili. Ilang sandali pa, isang marahang katok ang narinig niya sa pinto. Ade, pwede ba akong pumasok? Ang malambing na boses ni Bianca. Pumasok ito na may dalang 2 tasa ng kape. Inilapag nito ang isa sa lamesa ni Adrian. Ang nangiti nito ay puno ng pag-unawa, na para bang alam nito ang lahat ng bigat na dinadala niya. Mukhang problemado ka, sabi ni Bianca. Umupo sa silyang nasa harapan niya. Naririnig ko kayo ni tita. Pasensya ka na sa kanila ha. Alam mo naman a mother will always be a mother. Parang gumaan ang pakiramdam ni Adrian. Sa wakas, may isang taong nakakaintindi. Bianca, hindi ko na alam ang gagawin ko. Amin niya. Ang boses ay pagod. Mahal ko si Liza, pero si Mama... I know. Malamig na sabi ni Bianca, inabot ang kanyang kamay. And I think Liza is using that against you. I mean, the timing of her pregnancy is just too perfect, don't you think? Tamang-tama. Ngayong medyo nagkakaproblema sila ni tita. Ang lason ay binitawan ng dahan-dahan, nakabalot sa matatamis na salita. Hindi ito napansin ni Adrian. Ang narinig lang niya ay isang kaibigang nag-aalala. May kinuha si Bianca mula sa kanyang designer bag, isang eleganteng bote ng bitamina. Ang label ay nakasulat sa wikang hindi maintindihan ni Adrian. Mukha itong mamahalin, galing sa ibang bansa. Nakita ko to sa Switzerland when I was there last month, sabi ni Bianca. These are the best prenatal vitamins in the market. Pure and organic. I bought one for my cousin and I thought, why not get one for Maria Liza? Para naman, makabawi ka. Para maipakita mong kahit anong sabihin ni tita, you truly care for the baby's health. Tinitigan ni Adrian ang bote. Isang alok ng kapayapaan. Isang simpleng paraan para ayusin ang lahat. Kung ibibigay niya ito kay Liza, maipapakita niyang nag-aalala siya. At kung makikita ito ng kanyang ina, malalaman nitong hindi siya nagpapabaya. Salamat, Bianca. Malaking tulong to. Nang gabing iyon, pumasok si Adrian sa kanilang silid. Naabutan niyang nagsusuklay si Maria Liza sa harap ng salamin. Lumapit siya, dala ang bote ng bitamina. Mahal, sabi niya, ang boses ay mas mababa kaysa sa normal. Para sa'yo at para sa baby natin. Tumingin si Maria Liza sa bote pagkatapos ay sa kanya. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Isang kislap ng dating pagtitiwala. Kinuha nito ang bote mula sa kanyang kamay. Salamat, Adrian. Salamat. Kumuha ito ng isang tableta at uminom ng tubig. Habang ginagawa yon ni Maria Liza, hindi siya matingnan ni Adrian sa mata. Napatingin siya sa kanilang refleksyon sa salamin.
Nakikita niya ang asawa niyang lumulunok ng tableta, puno ng pagtitiwala. At nakita niya ang sarili niya, nakatayo sa likod nito, ang mukha ay puno ng kasalanan. Ang mga unang linggo ng pagbubuntis ay dapat sanang puno ng kagalakan at pananabik. Ngunit para kay Maria Liza, ang bawat araw ay isang pakikibaka. Ang umaga ay palaging nagsisimula sa matinding pagkahilo at pagsusuka. Ngunit hindi ito ang karaniwang morning sickness na nababasa niya sa mga libro. Ito ay mas malala. Isang paghihirap na tila humihigop ng lahat ng kanyang lakas. Isang umaga sa hapagkainan, hindi niya nagalaw ang almusal na inihanda. Ang amoy pa lang ng sinangag at itlog ay nagdudulot na ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ano na naman yan, Maria Liza? Sita ni Doña Celia, nakataas ang kilay. Hindi ka kakain? Baka sabihin mo ay ginugutom ka namin sa pamamahay na ito. Masama po ang pakiramdam ko, Mama. Mahinang sagot ni Maria Liza, nakahawak sa kanyang tiyan. Suminghap si Bianca, na abot langit ang nangiti habang umiinom ng kape. Hayaan niyo na po, tita. Ganyan daw po talaga ang mga babae sa probinsya. Konting hirap lang, umaarte na. Hindi sanay sa buhay reyna. Ang mga salita ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Adrian, naghahanap ng kakampi. Ngunit ang kanyang asawa ay abala sa pagbabasa ng dyaryo, tila walang naririnig. O baka naman, pinipili nitong huwag makinig. Sa paglipas ng mga araw, lalo siyang nanghina. Ang dati niyang sigla ay napalitan ng pananamlay. Madalas siyang nahihilo at kailangan niyang kumapit sa mga pader para lang makalakad. Ang balat niya ay naging mas maputla. Sinubukan niyang sabihin ito kay Adrian. Isang gabi, habang naghahanda ito para sa isang business dinner, nilapitan niya ito. Adrian, pwede ba tayong mag-usap? Mamaya na, Liza. Malilate na ako. Sagot nito habang isinusuot ang kanyang mamahaling relos. Pero importante ito. Tungkol sa nararamdaman ko. Palagi na lang akong pagod at nahihilo. Baka kailangan ko nang magpatingin sa doktor. Huminto si Adrian at hinarap siya. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng pag-aalala, kundi ng pagkainis. Umiinom ka naman ng vitamins na bigay ko, di ba? The best vitamins yun, Liza. Baka naman nasa isip mo lang yan. Baka naman masyado mo lang dinidibdib ang pagbubuntis mo. Pero Adrian, Liza please, may importante akong meeting. Maraming problema sa kumpanya. Pwede bang wag mo nang dagdagan? Umalis si Adrian ng gabing iyon at naiwan si Maria Liza na nakatayo sa gitna ng kanilang malawak na silid. Naramdaman niya ang matinding kalungkutan. Isang kalungkutan na mas malalim pa sa paghihina ng kanyang katawan. Ang kalungkutan ng pag-iisa. Naging kanlungan niya ang malawak na hardin ng mansyon. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nauupo siya at kinakausap ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Anak, bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan na hindi pa gaanong umuumbok. Pasensya ka na kay nanay ha? Medyo mahina si nanay ngayon. Pero kapit lang tayo ha? Lalakas din tayo para sa isa't isa. Isang hapon, habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay, narinig niya ang boses ni Bianca mula sa sala. Nakikipag-usap ito sa telepono. Oh girl! Nakakatawa nga eh. Akala mo Reyna kung umasta. Pero yung totoo, para siyang lantang gulay. The drama queen of the house. Kung alam lang niya kung gaano siya kapathetic tingnan. Napatigil si Maria Liza. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang puso. Pinag-uusapan siya. Pinagtatawanan siya. Hindi na niya kaya. Naglakad siya palayo, pabalik sa hardin. Kailangan niya ng hangin. Ngunit habang naglalakad, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang mga bulaklak ay naging mga mantsa ng kulay. Ang tunog ng mga ibon ay naging isang ugong sa kanyang tainga. Naramdaman niyang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa malambot na damuhan.
Nakatitig siya sa asul na langit. Ang kanyang hininga ay mababaw. Walang sino man sa paligid. Walang nakakita. Walang nakarinig. Siya ay nag-iisa. At ang ilaw ng kanyang pag-asa, unti-unti, ay dumidilim. Si Rosa ay isang babaeng sanay sa pagmamasid. Bilang isang nurse, trabaho niyang tingnan ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Ang bahagyang pagbabago sa kulay ng balat, ang panginginig ng kamay na pilit itinatago, ang kalungkutan sa mga matang nagsasabing ayos lang sila. Kahit hindi naman, kinuha siya ni Doña Celia para alagaan si Maria Liza. Ang utos ay malinaw. Siguraduhin na nasusunod ng manugang nito ang payo ng doktor at i-report ang lahat ng kilos nito. Sa simula, inakala ni Rosa na ito ay isang simpleng trabaho, isang paraan para kumita at makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga De Villa, natuklasan niyang ang kanyang trabaho ay higit pa sa pag-check ng blood pressure. Siya ay naging isang manonood sa isang malungkot na dula. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya kung paano tratuhin ni Doña Celia si Maria Liza na parang isang kasambahay. Kung paano ito mag-iwan ng mga komentong puno ng lason sa hapagkainan. Nakikita niya kung paano naglalaro ng apoy si Bianca. Ang mga matatamis na salita nito kay Adrian na may kasamang matalim na tingin kay Maria Liza kapag ito ay nakatalikod. At higit sa lahat, nakikita niya ang unti-unting paghina ni Maria Liza. 100/60. Medyo mababa ang blood pressure ninyo, Ma'am Liza? Sabi ni Rosa isang umaga, habang inaalis ang sphygmomanometer sa braso nito. Ganoon po ba? Palagi na lang po akong nahihilo, Nurse Rosa. Sagot ni Maria Liza, ang boses ay mahina. May mali. Alam ni Rosa na may mali. Ang mga sintomas ni Maria Liza ay higit pa sa normal na paglilihi. Mukha itong malnourished kahit na ang pagkain sa mansyon ay sobra-sobra. Isang hapon, inutusan siya ni Doña Celia na kumuha ng tsaa sa kusina. Habang pabalik, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng silid ni Maria Liza. Tulog ito at sa loob ng kwarto, nakita niya si Bianca. Walang ingay itong lumapit sa bedside table ni Maria Liza, kung saan nakalagay ang bote ng mamahaling bitamina. May kinuha si Bianca sa sarili nitong bulsa. Mabilis, maingat. Ngunit nakita ni Rosa ang pagpapalit. May inilagay si Bianca sa bote at may kinuha mula roon. Pagkatapos, lumabas si Bianca ng silid na para bang walang nangyari at nagtama ang kanilang mga mata sa pasilyo. Ngumiti si Bianca, isang ngiting nakakakilabot. Checking on our patient? Good. Kinabahan si Rosa. Ang mga kamay niya ay nanlamig. Hindi niya makalimutan ang kabaitan ng ama ni Adrian. Noong bata pa siya, ang kanyang ina ay nagkasakit ng malubha. Wala silang pera. Si Don Enrique de Villa, ang yumaong ama ni Adrian, ang sumagot sa lahat ng gastusin sa ospital. Iyon ang dahilan kung bakit nakapag-aral si Rosa ng nursing. Utang niya ang kanyang buhay sa mga De Villa. At ngayon, ang asawa ng anak ni Don Enrique ay nasa panganib sa loob mismo ng sariling pamamahay. Isang gabi, habang nag-iikot, narinig niya ang boses ni Bianca mula sa library. Nakikipag-usap ito sa telepono. Dahil sa pagdududa, huminto si Rosa sa likod ng pader, sapat na malapit para marinig ang usapan. Ang boses ni Bianca ay mahina, ngunit puno ng pagtatagumpay. May halong kalupitan. O, gumagana. Konting panahon na lang at magiging natural miscarriage ang lahat. Bobo talaga ang babaeng probinsyana na yon. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na yon, ang kumpirmasyon sa kanyang mga hinala. Masahol pa sa kanyang inaakala ang plano ni Bianca. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mabilis niyang pinindot ang isang icon, ang icon ng voice recorder. Itinapat niya ang mikropono ng telepono sa direksyon ng library.
Umaasang mahuhuli niya ang bawat salitang puno ng lason na lalabas sa bibig ng babaeng iyon. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang iligtas si Maria Liza. Ang araw na yon ay nagsimula sa isang basag na plorera. Isang mamahaling plorera na galing pa sa Europa. Regalo daw sa kasal ni na Doña Celia at Don Enrique. Naglalakad si Maria Liza sa pasilyo. Hawak-hawak ang kanyang tiyan dahil sa pananakit nito nang bigla siyang mapatigil. Nakita niya si Bianca na may kausap sa telepono, nakatalikod sa kanya. Tumatawa ito ng malakas. Sa tabi nito, sa isang maliit na mesa, nakalagay ang plorera. Biglang lumingon si Bianca na para bang nagulat na nandoon siya. Sa paglingon nito, aksidenteng nasagi ng siko nito ang plorera. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang plorera ay naging 1,000 piraso sa sahig na gawa sa marmol. "Oh my God!" sigaw ni Bianca. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng gulat, kundi ng tagumpay. Tumingin ito kay Maria Liza. "Anong ginawa mo? Bakit ka ba kasi bigla-bigla na lang sumusulpot?" Hindi ako." Mahinang sagot ni Maria Liza umaatras. Ngunit huli na ang lahat. Ang malalakas na yapak ni Doña Celia ay papalapit na. Nang makita nito ang basag na plorera, ang mukha nito ay namula sa galit. "Ano ang nangyari dito?" "Si Maria Liza po, tita." Mabilis na sabi ni Bianca. Ang boses ay puno ng kunwaring takot. Hindi po yata nag-iingat sa paglalakad. Tumingin si Doña Celia kay Maria Liza. Ang mga mata ay nag-imapoy. "Wala ka na bang idudulot sa bahay na ito, kundi kamalasan? Salot ka. Isang salot sa pamilyang ito." Ang salitang salot ay tumagos sa puso ni Maria Liza. Naramdaman niyang nanikip ang kanyang dibdib. Hirap siyang huminga. "Hindi po totoo yan." Pakiusap niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Si Bianca po ang "Manahimik ka," putol ni Doña Celia. "Huwag na huwag mong isisisi sa iba ang kapabayaan mo." Dumating si Adrian sa gitna ng kaguluhan. Galing siya sa isang masamang araw sa opisina. Isang deal ang hindi natuloy at ang mukha niya ay gusot na gusot. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Ang boses ay iritado. Tumakbo si Bianca palapit sa kanya, umiiyak. "Adrian, si Maria Liza, sinisisi niya ako sa pagkakabasag ng paboritong plorera ni tita." Tumingin si Adrian mula sa umiiyak na si Bianca, sa galit na galit niyang ina, at sa kanyang asawa na nakatayo sa gitna ng mga bubog. Ang muka ay basang-basa ng luha. Pagod na siya. Pagod na sa lahat ng drama. Pagod na sa lahat ng gulo. At sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagod at inis ay bumuhos sa iisang tao. "Liza, ano na naman ba to?" Sigaw niya. Ang boses ay kumulog sa buong pasilyo. "Hindi ka pa ba napapagod? Araw-araw na lang may problema. Araw-araw na lang may gulo kang ginagawa. Adrian, makinig ka." Pakiusap ni Maria Liza. Ang boses ay basag. "Makinig? Palagi na lang akong nakikinig. Pero wala nang katapusan to. Pagod na ako sa'yo. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay ko." Ang huling pangungusap. Ang mga salitang iyon ay tumigil sa pagtibok ng puso ni Maria Liza. Tila huminto ang mundo. Ang sigaw ni Doña Celia, ang mga hikbi ni Bianca, ang tunog ng ulan na biglang bumuhos sa labas. Lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-echo ng mga salitang iyon. "Sana hindi ka na lang dumating sa buhay ko. Tapos na. Wala nang dapat ipaglaban." Tinalikuran niya silang lahat. Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Adrian sa kanyang pangalan. Naglakad siya. Hindi alintana ang mga bubog sa sahig. Naglakad siya palabas ng pinto, patungo sa dilim. Ang malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa kanya. Agad na binabasa ang kanyang damit at buhok. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang lamig sa labas
ay walang-wala kumpara sa lamig sa loob ng kanyang puso. Niyakap niya ang kanyang tiyan, ang tanging bagay na natitira sa kanya, ang tanging dahilan para mabuhay. Alis na tayo anak, bulong niya sa hangin, ang boses ay halo-halo ng ulan at luha. Aalis na tayo dito. Naglakad siya palayo sa malaking mansyon, palayo sa mga taong sumira sa kanya. Hindi siya lumingon. Sa bawat hakbang, iniiwan niya ang pangarap na minsan niyang binuo, na ngayon ay kasing basag na ng plorerang nasa sahig. Nakatayo pa rin si Adrian sa gitna ng pasilyo, nakatingin sa pintong nilabasan ni Maria Liza. Ang mga salitang binitiwan niya ay nakabitin pa rin sa hangin, mabigat at nakakalasong parang usok. Sana hindi ka na lang dumating sa buhay ko. Bakit niya sinabi iyon? Saan nanggaling ang ganong klaseng galit? Dahan-dahang humupa ang kanyang emosyon. Ang galit ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng isang malamig na takot na gumapang sa kanyang dibdib. Hayaan mo siya anak, sabi ni Doña Celia. Hinahawakan siya sa braso. Magpapakabasa lang sa ulan yan at babalik din kapag giniginaw na. Sanay sa hirap ang mga yan. Tita is right, Ade. Segunda ni Bianca, pinupunasan ng kanyang mga pekeng luha. She's just being dramatic. Pero hindi na sila pinakinggan ni Adrian. Iwinaksin niya ang kamay ng kanyang ina at tumakbo palabas. Liza! Sigaw niya sa gitna ng malakas na ulan. Maria Liza, bumalik ka! Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang dagundong ng kulog. Ang hardin ay walang tao. Ang kalsada sa labas ng kanilang gate ay madilim at walang katao-tao. Nawala na siya. Pumasok siya pabalik sa loob ng bahay, basang-basa at nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Umupo siya sa sofa. Hawak ang kanyang ulo. Anong nagawa niya? Itinaboy niya ang sarili niyang asawa, ang ina ng kanyang magiging anak. Sa gitna ng gabi, sa gitna ng malakas na ulan, biglang naging napakatahimik ng buong bahay. Ang katahimikang yon ay nakakabingi. Wala na ang malambing na boses ni Liza na nagtatanong kung kumain na siya. Wala na ang amoy ng kapeng palagi nitong inihahanda para sa kanya. Wala na ang presensya nitong nagbibigay ng init sa malamig na mansyon. Nakatayo lang sina Doña Celia at Bianca, nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Adrian ang totoong anyo ng mga ito. Ang kanyang ina, matigas at walang pakialam. Si Bianca, may bahid ng tagumpay sa kanyang mga mata. Naramdaman niyang nasusuka siya. Iwan niyo muna ako, sabi niya. Ang boses ay walang lakas. Umakyat siya sa kanilang silid. Ang bango ni Maria Liza ay naiwan pa sa mga unan. Ang damit nito ay maayos na nakatupi sa aparador. Ang lahat ay nasa ayos, pero ang pakiramdam ay magulo. Sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ang isang maliit na libro, A Mother's Guide to Pregnancy. May bookmark ito sa isang pahina na may titulong Your Baby at 12 Weeks. Binuklat niya ito. Sa tabi ng isang drawing ng isang maliit na sanggol, may sulat kamay si Maria Liza. Isang listahan ng mga pangalan para sa kanilang anak. Angelo, kung lalaki. Angela, kung babae. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Ito ang babaeng sinigawan niya. Ang babaeng sinabihan niyang sana'y hindi na lang dumating sa buhay niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at paulit-ulit na tinawagan ang numero ni Liza. Ngunit hindi ito sumasagot. Dinediretso lang siya sa voicemail. Liza, mahal, nasaan ka na? Umuwi ka na please, mag-usap tayo. Patawarin mo ako. Paulit-ulit niyang sinasabi sa bawat voicemail, ang boses ay basag na. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang cellphone ay nasa kanyang tainga. Nang bigla itong mag-ring. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito agad. Umaasang si Liza yon na tumatawag mula sa ibang telepono. Liza?
Ngunit ibang boses ang sumagot. Isang boses na kalmado at profesional. "Is this Mr. Adrian de Villa?" "Yes, this is he." "Who is this?" "Sir, tumatawag po ako mula sa St. Jude Hospital. Ang asawa niyo po, si Mrs. Maria Liza de Villa ay isinugod dito. Kritikal po ang kondisyon niya at nang dinadala niya." Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang cellphone ay nabitawan niya. Bumagsak ito sa sahig kasabay ng pagbagsak ng buong mundo ni Adrian. Hindi na alintana ni Adrian ang malakas na ulan o ang mga businang galit ng ibang motorista. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga salitang sinabi ng tao sa telepono. Kritikal po ang kondisyon niya at nang dinadala niya. Bawat segundo sa biyahe ay parang isang oras. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Sa wakas, narating niya ang ospital. Tumakbo siya papasok, basang-basa at hingal na hingal. "Maria Liza de Villa, nasaan ang asawa ko?" Tanong niya sa unang nurse na nakita niya. Itinuro siya nito sa emergency room. Sa isang maliit na bintana sa pinto, nakita niya si Liza. Nakahiga, walang malay, napapalibutan ng mga doktor at nurse. Puno ng kung ano-anong aparato ang katawan nito. Napakaliit at napakahina niyang tingnan. Sa gitna ng lahat ng yon, napaluhod si Adrian sa sahig. Ang kanyang lakas ay biglang naglaho. "Diyos ko, wag po." "Mr. de Villa?" Isang doktor ang lumabas mula sa silid. Ang mukha nito ay seryoso. "Your wife is stable for now, but she's lost a lot of blood. Malaki ang tsansang makunan siya. The next few hours are critical." Ang salitang makunan ay parang isang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Ang kanilang anghel, ang kanilang baby. "Gawin niyo ang lahat, Dok. Lahat. Babayaran ko kahit magkano." Pakiusap ni Adrian. Ang boses ay nanginginig. Habang nakaupo siya sa isang malamig na upuan sa pasilyo, gulong-gulo at wasak, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Sir Adrian?" Si Nurse Rosa, nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha ay puno ng awa at determinasyon. "Rosa? Anong ginagawa mo rito?" "Dito po ako nagtatrabaho, sir. Ako po ang isa sa mga sumalubong kay Ma'am Liza." Hinawakan ni Rosa ang kanyang telepono. "Sir, may kailangan po kayong malaman. May kailangan po kayong marinig." May pag-aalinlangan sa mukha ni Adrian, ngunit may kung anong nagsasabi sa kanyang kailangan niyang pakinggan ito. "Ano yan?" "Kailangan niyo po itong maririnig, sir." Inabot ni Rosa ang telepono at pinindot ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker. Isang boses na kilalang kilala niya. Ang boses ni Bianca. Oh, gumagana. Konting panahon na lang at magiging natural miscarriage ang lahat. Bobo talaga ang babaeng probinsyana na yon. Napatigil sa paghinga si Adrian. Ang tunog ng kanyang dugo na umaakyat sa kanyang tainga, ang tanging naririnig niya. Pinalitan ko yung mga bitamina niya ng placebo. Walang bisa, kaya siya nanghihina. At si Adrian, naniwala siya sa akin. Siya pa mismo ang nagbigay sa asawa niya. Ang tanga-tanga niya. Isang tawa. Isang masamang tawa ang kasunod ng mga salitang iyon. Ang telepono ay bumagsak mula sa nanginginig na kamay ni Adrian. Lason. Ang mga bitaminang ibinigay niya. Ang tulong ni Bianca. Lahat ay isang kasinungalingan. Isang plano para patayin ang kanyang anak. Isang nakakabinging galit. Ang pumuno sa buong pagkatao ni Adrian. Isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Sakto namang dumating sina Doña Celia at Bianca. Nagmamadali. "Adrian, anak, kamusta si Maria Liza?" Tanong ng kanyang ina. "Oh, Adrian, I'm so worried." Sabi ni Bianca. Akmang hahawakan siya sa braso. Ngunit sinalubong ito ni Adrian ng isang malakas na tulak. Napasubsob si Bianca sa sahig. "Halimaw ka!" Sigaw ni Adrian. Ang mga ugat sa kanyang leeg
ay lumitaw sa tindi ng galit. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Hayop ka! Pinagtangkaan mong patayin ang anak ko. Adrian, what are you talking about? Sigaw ni Bianca mula sa sahig, nagmamaang-maangan. Narinig ko ang lahat. Tinuro niya ang telepono ni Rosa na nasa sahig. Ang recording, ang pagpapalit mo ng gamot, ang plano mo. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang pagkukunwari sa mukha niya ay napalitan ng purong takot. Hinarap ni Adrian ang kanyang ina na nakatayo lang doon, tulala at hindi makapaniwala. Ang mga luha ni Adrian ay bumuhos na parang ulan. At kayo ma? Ang boses niya ay basag na. Masaya na po ba kayo? Tingnan ninyo ang ginawa ninyo. Dahil sa pride ninyo, dahil sa pagkamuhi ninyo sa asawa ko, muntik nyo nang mapatay ang sarili ninyong apo, dugo at laman ninyo. Hindi makapagsalita si Doña Celia. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Napatingin siya sa pinto ng emergency room at doon niya naintindihan ang lahat. Hindi na kinaya ni Adrian ang bigat. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig ng ospital. Niyakap niya ang kanyang sarili at humagulgol. Isang iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat. Isang iyak ng pinakamatinding pagsisisi. Habang siya ay umiiyak, ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ng emergency room ay patuloy na umilaw, isang tahimik na saksi sa pagguho ng kanyang mundo. Isang sinag ng araw ang tumama sa kanyang mga mata. Dahan-dahang iminulat ni Maria Liza ang kanyang mga talukap. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame, ang amoy ng ospital, ang marahang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. Naramdaman niyang buhay siya. Walang pag-aalinlangan, ang una niyang ginawa ay ilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan. Napapikit siya, nagdarasal. Ligtas siya. Isang boses ang narinig niya sa kanyang tabi. Isang boses na pagod, paos at basag. Nilingon niya ito. Si Adrian. Nakaupo sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama, ang mukha ay gusot, ang mga mata ay namumugto. Ang mamahalin nitong damit ay lukot na lukot. Tila ilang araw na itong hindi umuuwi. Hindi ito ang Adrian na CEO ng De Villa Corp. Ito ay isang lalaking mukhang pinagsakluban ng langit at lupa. Ligtas ang baby natin, mahal, ulit ni Adrian. At sa pagkakataong yun, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa kamay ni Maria Liza. Matibay siya, katulad mo. Tinitigan lamang siya ni Maria Liza. Walang galit sa kanyang mga mata, walang panunumbat. Tanging isang malalim na pagod at kalungkutan. Dahan-dahang lumuhod si Adrian sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Maria Liza at idinikit ito sa kanyang noo, sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Maria Liza ang init ng kanyang mga luha. Patawarin mo ako, Liza. Patawad, sabi niya. Ang bawat salita ay may kasamang hikbi. Naging bulag ako, naging bingi. Hinayaan kong lasunin nila ang isip ko. Hinayaan kitang mag-isa. Ang tanga-tanga ko. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawad. Hindi nagsalita si Maria Liza. Hinayaan lang niya itong ilabas ang lahat ng sakit at pagsisisi. Maya-maya, isang marahang katok ang narinig nila at bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Celia. Ang dating postura nitong matigas at puno ng pagmamataas ay wala na. Ang nakatayo sa may pintuan ay isang matandang babae na tila tumanda ng ilang taon sa isang gabi. Ang mukha niya ay putla at ang mga mata ay may bakas ng takot. Lumapit si Doña Celia, hindi sa kama, kundi sa gilid nito. Niyuko niya ang kanyang ulo. Maria Liza, ang boses niya ay nanginginig, halos hindi marinig. Patawarin mo ako, anak. Napatingin si Maria Liza kay Adrian na nakatingin sa kanyang ina, nagulat na gulat. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ni Doña Celia ng anak. Ang pride ko, ang pride ng De Villa, muntik na nitong patayin ang sarili kong apo. Patawarin mo ako sa lahat ng masasakit na salita ko. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko.
Napakiramdaman ni Maria Liza ang bigat ng sandali. Ang tanong ay hindi na kung paano sila pababayaran. Ang tanong ay kung paano siya magpapatuloy. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang asawa na lumuluha. Tumingin siya sa kanyang biyenan na halos hindi makatingin sa kanya. At sa huli, tumingin siya sa kanyang tiyan. "Pinapatawad ko kayo," sabi ni Maria Liza. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw at puno ng lakas. "Pinapatawad ko kayo, hindi dahil sa karapat-dapat kayo sa tawad ko, kundi dahil ang anak ko ay karapat-dapat na lumaki sa mundo na puno ng pagmamahal, hindi ng puot at paghihiganti. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang desisyon ng isang inang natagpuan ang kanyang tunay na lakas." Naiyak si Adrian nang marinig niya ang mga salitang yon. Niyakap niya ang mga binti ni Maria Liza. Dahan-dahang inabot ni Doña Celia ang kamay niya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Maria Liza. Pagkatapos, marahan niyang inilagay ang kamay niya sa ibabaw ng tiyan nito. Nang sumikat ang araw, ang mga sinag nito ay tumagos sa bintana. Nagpapainit sa silid ng ospital. 3 kamay. Ang kamay ni Maria Liza, ang kamay ni Adrian, at ang kamay ni Doña Celia. 3 kamay na magkasama, nakapatong sa tiyan ni Maria Liza. Isang pamilya. Hindi perpekto, ngunit tunay. Ito ay isang bagong simula. Isang bukang liwayway ng pag-asa na binuo sa pundasyon ng katotohanan at pagpapatawad.